Kapangyarihan namin na Diyos, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na wala po akong magagawa kung wala po kayo, Lord Jesus. Bago po ang lahat, O Lord, ako po humingi ng kapatawaran, pagkukulang sa iyo, Panginoon. At sa oras nito, Lord God, muli mo po akong gamitin, itago mo lamang po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ikaw na po ang magpuno sa kakulangon ko, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo lamang po ako, Lord. Bilang daluyan ang iyong pagpapala, 7 times anointing, O Lord God, ang inyong ipagkaloob sa akin. At ganun din po sa BR na ito, Lord, sa UFAM family, Panginoon, ikaw mag-bless sa amin. O Lord God, naalis po kami na punong-puno ng pagpapala. Hallelujah, punong-puno ng pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng nangangailangan ng kanilang spiritual speak, Panginoon, ikaw magbusog sa kanila, Lord. Sa aming lahat, Panginoon, na nawa, Lord, maunawaan po namin ang iyong mga salita. Even ang mga distraction sa oras na ito, Lord. Ngayon pa lamang, Lord, sinasaway na po namin sa pangalan mo. In the name of Jesus, by the authority of your words. Hallelujah. By the power of your name, in the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, na wala pong makapagdisturbo sa oras na ito, Lord God. We claim victory and we claim revival sa pangalan mo, in Jesus' name, we pray, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon, amen. Thank you, Lord, hallelujah. I feel the presence of God, hallelujah, na sa oras na ito, mga kapatid, ang ating Panginoon ay ating kasama. Amen? Hallelujah, praise God. Ang book po of John, dito po tayo kumuha, mga kapatid, no, ng teksto na ating mapagbubulay-bulayan sa oras na ito. Hallelujah. Kaya review ko po kanina, ang sabi ko po, 7 gift of the Holy Spirit is wisdom, understanding, counsel or fortitude, knowledge and pity, and fear of the Lord. Ito pong 7 ito, mga kapatid, ito po ang trabaho, amen, or gift na mula po sa ating Panginoon. Amen. Wisdom, ang wisdom hindi po basta-basta yan. Kung wala tayong wisdom, paano ba tayo magkaroon ng kaalaman, no? Understanding, kung wala din po yung hindi yan ibibigay sa ating Panginoon, magkaroon nga tayo ng maintindihan kaya natin ang salita ng Diyos. Amen. Counsel. Amen. Hallelujah. Fortitude at knowledge, mga kapatid. Fear of the Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito sa ating key verse, mga kapatid, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay patnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen. Buong katotohanan. Kung ang espiritu ay nasa atin, patnubayan tayo sa katotohanan. Amen. Kaya ang salita ng Diyos ay medyo masakit, mga kapatid, kung tayo'y ituwid. Amen. Hallelujah. Kung ayaw nating ituwid, hallelujah, ang pinakamasakit, mga kapatid, pag hindi tayo tinutuwid na kahit tayo'y gumagawa ng kasalanan. Amen. Yun po ang masakit doon, mga kapatid. Kaya sabi dito sa ating key verse, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi, hallelujah, anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito sa kanyang sasalitain. At kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na nagsisidating. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yun po ang ating topic, mga kapatid, with the Holy Spirit work in us. Hallelujah. Hallelujah. Ano pong pamaraan, mga kapatid, na kumikilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Praise God. Mayroon po tayong 7 punto dito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At siguro, alam ko po lahat dito, siguro mga preacher na. Hallelujah. Amen. At siguro kanya-kanya po tayong understand, no, sa ating mga sa Word of God, iba-iba po ang ating pagkaintindi, pero isa lang po ang ating pupuntahan. Amen. Langit. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Sabi nga sa Roma chapter 8 verse 9, ang sabi niya doon, mga kapatid, na datapwat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa espiritu. Kung gayoy, tumira sa inyo ang espiritu ng Diyos. Datapwat, kung ang sinumang walang espiritu ni Kristo, sila'y hindi sa Kanya. Napakasakit, mga kapatid, kung ang espiritu ng Panginoon ay lumayo sa atin. Hallelujah. Sabi sa Roma chapter 8 verse 9. Hallelujah. Sabi doon, datapwat, kayo'y wala na sa laman.
wala sa laman. Amen. Hindi na tayo sa laman, mga kapatid. Hindi na tayo namuhay sa katulad ng laman. Gusto ng laman, ito gagawin ko, gagawin din natin. Ngayon, hindi na po tayo ganun, mga kapatid. Dahil, hallelujah, tayo po ay, sabi nito, hallelujah, kundi nasa espiritu kung gayoy tumira sa inyo ang espiritu ng Diyos. Datapwat, kung ang sinumang walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa kanya. Di ba mga kapatid, no? Hallelujah, kung wala po ang espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, hindi po natin alam kung saan po tayo ngayon. At I believe na ang 21 soul nga nandito, wala po tayo ngayon dito. Kasi walang nagpatnubay sa atin, mga kapatid. Click lang natin sa isang tinatawag na link, mga kapatid, nagpamatuod ng dinala po kayo ng ating Panginoon dito. Hallelujah. Kayo po ang dinala ni Lord dito, mga kapatid. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians, sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, sa chapter 6 verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo sa Espiritu na nasa inyo? Amen? Na tinanggap na ninyo ang Diyos at hindi kayo inyong sarili. O, tandaan po natin, mga kapatid, dahil tinanggap na po natin ang ating Panginoon, ay tayo po hindi na po tayo sa laman. Praise God. Hallelujah. Kaya isang paalala sa atin, mga kapatid, na ang ating katawan, gamitin natin ito for glorify God, mga kapatid. Okay? Verse 1, mga kapatid, points 1, mga kapatid, hallelujah, 7 ways to the Holy Spirit work in us. Number 1, to convict us of sin. No? Gina-convict tayo sa kasalanan, mga kapatid. Anong trabaho ng Holy Spirit, mga kapatid? Hallelujah, nagkaroon tayo ng tinatawag na konsensya. Kung tayo'y namumuhay sa kasalanan, sa makamundo, mga kapatid, nagkaroon tayo ng parang nandoon yung ating konsensya, mga kapatid. Hallelujah. Like kay David, mga kapatid, nung nagkakasala siya, di ba naramdaman niya na lumayo ang Panginoon sa akin? Amen? Lumalayo kasi nagkakasala nga siya kay Bathsheba at pinatay niya si Orya, yung asawa ni Bathsheba, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nag-convict, hallelujah, bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid, na mayroon po tayong conviction kung tayo po'y na mayroon ng Holy Spirit. Amen? Kung meron tayong Holy Spirit, meron na tayong wisdom. Meron na tayong knowledge, mga kapatid, at meron na rin po tayong takot sa Panginoon na matakot na tayong magsimula doon sa mali. Amen? Hallelujah. Amen. Praise God. Kaya kailangan natin ang conviction of God. Conviction as sin. Hallelujah. Lord, ito ay kasalanan. Ayaw ko itong gagawin. Hallelujah. Bis na gagawin mo, mga kapatid, dahil ginakonvict ka sa espiritu na nasa iyo, mga kapatid, hallelujah, pasalamatan mo ang Panginoon. Amen? Kung sinasaway ka sa pamagitan ng mga pastors, pastoras, messengers, mga kapatid, na dahil mali ang inyong ginagawa, hallelujah, hingin mo sa Panginoon, Lord, i-convict mo ako. Thank you, Lord, sa pagtama. Thank you, Lord, sa pag-correct sa akin. Amen? Huwag po tayong magtatampo-tampo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Walang pupunta sa langit na matampuhin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon dito po sa Yupam family. Wala pong matampuhin dito. Amen? Hallelujah. Dahil nililid po tayo sa espiritu ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang espiritu ng ating Panginoon or ang Holy Spirit, mga kapatid, hallelujah, empowering ding or empower us, no? Ina-empower tayo sa espiritu ng Diyos, no? Nang dati, hallelujah, madali lang tayong makapagbitaw na masakit na salita. Ngayon, mga kapatid, nakukonvict tayo. Ito'y kasalanan po ito. Hindi ko na ito gagawin. Amen? Hallelujah. Nandoon na po yung pagtanggap natin sa mga koreksyon. Hallelujah, hindi na po tayo patigas ng ulo, mga kapatid. May mga
philosophy pa mga kapatid, matigas naman talaga yung ulo. Yes, matigas yung ulo, pero hallelujah, walang matigas sa tinapay, no? Sa mainit na kape. Hallelujah, may ganun mga kapatid. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. O, at kung sa spiritual naman, hallelujah, walang matigas na ulo sa isang tao mga kapatid kung may salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, like hammer. Amen? Like hammer, mga kapatid, na talagang parang ginadukduk jud ta ba? Praise God, hallelujah. Like hammer, like ano pa yun mga kapatid? Apoy, hallelujah. Martilyo, oh, yung hammer mga kapatid, yun na nga, no? Martilyo. Hallelujah, praise God. Hallelujah, mura po siya dalugdog. Minsan parang na samuka po dani ay ana ba no? Praise God. Hallelujah. Kaya ang salita ng ating Panginoon mga kapatid, kung meron tayong Holy Spirit dito sa ating puso, nakukonvict po tayo palagi kung tayo po'y nagkakasala na. Tayo na po ang nakakaalam mismo mga kapatid. Kahit anong gawin natin, magsisinungaling tayo, amen, mayroon po tayong konsensya sa ating puso. Amen? Meron po tayong tinatawag na, mali man talaga ako. Hallelujah, nagdoon ang ating pagpapakumbaba. Amen? Hallelujah, minsan ang taong walang Holy Spirit, kahit mali na siya, nang doon pa ang kanyang pagpataas sa iyang sarili. Amen? Big sabihin doon mga kapatid, yes, kahit sabihin mo pa nga tama ka, pero may conviction talaga sa Holy Spirit, aaminin na lang natin. Ayan, di ba? Na wala namang masama sa pagpakumbaba natin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, next mga kapatid. 7 ways the Holy Spirit work in us. Number 2, reveals God's words. No? I-reveal sa Panginoon ang kanyang salita. Amen? Hallelujah. I-reveal po ni Lord. Hallelujah. Dahil nga, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ma-reveal ba? Ano ba yung ginagawa? Bakit si Pastor Jury? Gamitin ko lang si Pastor Jury na example ha, kasi nandito man si Pastor Jury, no? Okay. Bakit kaya to si Pastor Jury mangaral para akong dinurog dito? Hallelujah. Dahil ni-reveal ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang lingkod, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi nga mga kapatid, hallelujah, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, hallelujah, Only scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hallelujah. Ganun po mga kapatid, i-reveal po sa Holy Spirit ang kanyang salita. Nang doon na po yung, hallelujah, tinatawag na profitable for doctrine, for reproof, and for correction, and instruction in righteousness. Isa-isahin po natin ito mga kapatid. Ang lahat ng kasulatan ng kinakansihan ng mapakinabangan o mapakinabangan din naman sa pagtuturo. Amen. Ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin, nandoon na, at pagsalansa. Hallelujah. Talagang iniisa-isa natin ba? No, wag tayong ito ang sabi ni Pastor dito. Ito naman ang ibang sabi dito. 'Di ba? Mayroon ganun. Talagang katulad tayo sa taga-Berea mga kapatid na isa-isa binabasa talaga, no? At pagsaway sa ikakatuto na nasa katuwiran. Hallelujah. Kaya pala mga kapatid, talagang iniisa-isa po, mayroon pong nangyaring Bible study, hallelujah, to reveal God's words. Ni-reveal ng Panginoon na mali pala itong aking mga dati, yung aking tinatawag na mga pagtulunan. Hallelujah, yung mga patututo natin mga kapatid, no, nung dati nung nasa pa tayo, makamundo mga kapatid, dahil sabi nga dati ha, based on experience mga kapatid, hallelujah, na pag once daw tayo ay nasa Panginoon na, kahit magkakasala tayo, tanggap na tayo ng Panginoon. Hindi po ganoon mga kapatid. Once na tayo po'y binago na ng Panginoon, wag na nating balikan yung mga kasalanan pa natin. Kung baga, may instruction eh. Ang salita ng Diyos ay isang instruction in righteousness. Hallelujah.
Kaya yan po ang magtuturo sa atin, ang Holy Spirit. Amen? Doon natin maintindihan na ang nag-work o nagtrabaho ang Holy Spirit sa ating mga puso. Mga kapatid, dahil tinuturuan tayo sa Holy Spirit, paano tayo mga kapatid, hallelujah, maglingkod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya napakaganda po mga kapatid ang trabaho sa Holy Spirit. Amen? Convict us as sin, nagko-convict sa atin as a kasalanan. Number 2, reveals God's words. Nire-reveal sa Diyos ang salita niya, mga kapatid. Kaya, hallelujah, kagabi mga kapatid, nag-aral po ako, sabi ko, wala man akong schedule sa week na ito, pero Friday at Saturday. Nag-aaral po ako mga kapatid, no, habang nag-aaral po ako, kunting testimony lang siguro, no. Hallelujah, sabi ko, yung feeling ko na maiyak ako mga kapatid, dahil isa din po ako na maraming pagkukulang, amen, sa household, sa prayer meeting na minsan na masend ko lang yung link pero naiwan ko ng cellphone kasi tinatawag na nga ako mga kapatid. Konsensya ako na sabi ko, Lord, hindi ko man masabi sa kanila na ganito ako kabisi, pero nakita mo ako. Pero nandoon yung puso ko mga kapatid, pag hindi na po ako nila utusan, nagsusulat talaga ako. Paano ba to? Ganito ba? Hallelujah. Kaya habang nagsulat ako mga kapatid, na-feel ko yung presensya ng Panginoon, no? Nasabi ko na, Lord, alam mo ang desire ko, pero nandito rin ako wala akong magagawa. Yung ganun, kaya habang nagbabasa ako mga kapatid, naiyak ako. Kaya salamat ako sa Panginoon no, nga, nandyan siya palagi sa akin, tinuturo niya sa akin ang kanyang mga salita. Kaya salamat, no, ni-reveal ng Panginoon sa akin na kahit man nagkukulang ako sa online, lalo na sa GCapp, hindi man ako nakaakyat talaga dyan kasi tulog pa talaga ako at gusto kong bumawi muna sa aking mga tulog mga kapatid. Amen? Kaya nakonsensya din naman ako, pero nandoon talaga yung puso ko, pero kailangan ko rin na iano ko muna yung sarili. Kasi ang sarili po din natin, kailangan din po natin i-raise, no? Hallelujah. Kaya, hallelujah, ni-reveal sa Panginoon, humingi din ako sa Kanya ng tawad sa aking mga maraming pagkukulang, mga kapatid. Amen? Hindi po ako tawag na, nagawa ko lahat. No. Marami pa po akong kulang sa ating Panginoon. Kaya, thank you, Lord. Na-reveal niya ang Kanyang salita na ito po ang ating topic ngayon. And sabi po niya, hallelujah, sa number 3, hallelujah, 7 ways the Holy Spirit work in us. Ano po daw ang pamaraan mga kapatid? Number 3, guide us into all truth. Hallelujah. Ginagaidan tayo sa pamagitan ng hallelujah, totoo, tunay mga kapatid, dili sugar-coated na salita niya mga kapatid. Hallelujah, tinuturo sa atin ang tama. Hallelujah, hindi yung, ay matakot ako baka si sister hindi na siya dumalo dito sa gawain. Hindi po ganun mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos, guide us into all truth. Hallelujah. Ginagaidan tayo sa pamagitan ng tamang turo mga kapatid. Kaya ang sabi nga sa ating key verse na binabasa mga kapatid, amen, hallelujah, basahin po natin ulit ang key verse natin. Hallelujah, John chapter 16 verse 13, gayon may kung siya ang Espiritu sa katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen. Hallelujah. Ano daw? Guide us into all truth. Hallelujah. Praise God. Tinuturuan tayo. Sinasaway tayo kung tayo man ay lumiko na mga kapatid, sapagkat hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Amen. Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang salitain. Amen. At kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsidating. Hallelujah. Yun po ang tinatawag mga kapatid, trabaho sa Espiritu na ituro niya sa atin ang tama. Amen. Hallelujah. Trabaho, mga kapatid, to guide us into all truth. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya lagi nating sinasabi, ang salita ng Diyos ay ating ilawan, sabi ni David, mga kapatid, sa Salmo. Praise God. Dahil ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga paa. Praise God.
Hallelujah. Sabi doon mga kapatid ni David, hallelujah, ni Haring David, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang salita mo, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong hallelujah, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Praise God, hallelujah. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, to guide us into all truth, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, tinuturo sa atin kung ano po ang dapat nating gagawin. Amen? Spiritually. Amen. Kung ang ating literal naggawa tayo ng masama, mga kapatid, nagtaka ka na lang na meron mang pastor na ginagamit. Amen. Kaya sabi nga sa John chapter 8 verse 32, mga kapatid, at inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Amen? Magpapalaya sa atin kung tayo'y nakikinig. Kung tayo'y sumusunod, mga kapatid. Kaya, 7 ways the Holy Spirit work in us, mga kapatid, guide us into all truth. Hallelujah. Kaya wag pala tayong magtampo kung tayo po'y sinasaktan dahil sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, like hammer, mga kapatid, ug mura pud siya dalugdog, mga kapatid, na talagang gigagubaon jud ang imong kasing-kasing. Hallelujah. Nga makaingon ka nga grabe naman to, powerful na mensahe ni Lord. Hallelujah, natamaan ako doon. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil gikonvict ka sa espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Okay, 7 ways the Holy Spirit work in us, mga kapatid. Number 4, teaching us God ways. Amen? Hallelujah. Teaching us God ways. Tinuturuan tayo, mga kapatid, hallelujah, sa pamagitan ng kapamaraanan ng ating Panginoon. Amen. Ang salita daw ng ating Panginoon, mga kapatid, teaching. Nagtuturo sa atin. Kung kanina nababasa na natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay talagang nagtuturo sa atin or guide us. Ngayon, teaching us God's way. Hallelujah. God way, ibig sabihin, yung pagtuturo dito, mga kapatid, talagang para sa Panginoon, kung paano tayo at sumusunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Book of John chapter 14 verse 26, sabi doon, mga kapatid, datapwat mga aliw sa makatuwig bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama ang aking pangalan, siya ang magturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalala ng lahat sa inyo sa aking sinasabi. Praise God, hallelujah. Ang Espiritu nagturo sa atin paano tayo mamuhay sa mundong ito, mga kapatid. Kaya meron nga tayong tinatawag, mga kapatid, na sa literal meron tayong manual, no? Siguro naulit ko na yan dito. Manual, for example, magbili ka ng ref, may manual po yan. 'Di ba? May notebook yan, hindi mo yan pwedeng itapon kasi kung hindi ka marunong mag-operate ng ref, mga kapatid, mag-init na siya, no? Hallelujah. Kaya mayroon po siyang manual, mga kapatid, at ganun din po ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Mayroon po tayong manual na dapat nating sundin. Amen? Hallelujah. Kaya sinasalita dito sa Espiritu, mga kapatid, na magturo sa atin sa God ways, no? Dahil mayroon palang demonic way, mga kapatid. Amen? Meron 'yan, pero sa susunod pag-aralan po natin kasi ngayon Holy Spirit works in us po ang ating pag-aralan. Kaya, teaching us God's way, mga kapatid. No? Ang salita ng Diyos, hallelujah, or ang Holy Spirit nagturo sa atin sa pamagitan ng daan ng ating Panginoon, sa pamaraanan ng ating Panginoon. Amen? Okay, number 6 na po tayo, mga kapatid. 7 ways the Holy Spirit work in us, mga kapatid. Number 6, empower us to witness. Hallelujah. Hallelujah. Empower us to witness. Hallelujah. Number 6, mga kapatid, empower us to witness. Hallelujah. Ano po daw, mga kapatid? Ang Holy Spirit nag-empower us o binigyan tayo ng power o authority, mga kapatid, to witness. Hallelujah. Praise God. Bago po sila nagturo si Apostol Paul, mga kapatid, pinuno muna sila ng Holy Spirit, tama? Sa Acts chapter 1 verse 8, mga kapatid, upang naging witness siya sa buong Judea, Samaria, mga kapatid.
At ganun din po tayo ngayon. Kaya sabi nga ni Apostol Paul kay Timothy, mga kapatid, na hindi tayo binigyan ng espiritu matakutin. Hallelujah! Ano po daw ang trabaho? Empower us to witness. Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, mga kapatid, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu sa katakutan, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at kahusayan. Praise God. Kaya si Apostol Paul, mga kapatid, sinabihan niya si Timothy, mga kapatid, dahil kilala po natin si Timothy, siya po ay batang apostol, no? Praise God, na hallelujah, wala pa siyang dahil nandyan po si Apostol Paul nag-lead sa kanya, mga kapatid. Gina-encourage siya, mga kapatid. At I believe na hindi lang po si Apostol Paul or si Timothy ang sinasabihan, maging tayo man, mga kapatid. Kaya, sabi ng Panginoon, or sabi ni Apostol Paul, sapagkat hindi tayo, lahat po tayo, mga kapatid, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig at kahusayan. Praise God. Kaya, maging witness ka sa pamilya mo kung paano ka niligtas, kung paano mo tinanggap ang Diyos, kung paano binago ang buhay mo, kung paano ka ngayon namumuhay, mga kapatid, na hindi ka nakatulad dati. Maging witness na tayo. Maging witness tayong lahat, mga kapatid, kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Maging witness tayo, mga kapatid, huwag kang matakot na ipatutuo mo sa pamagitan ng mga testimony mo. Hindi ka man marunong mangaral sa salita ng Diyos, pero may testimony ako na pwede kong ibahagi sa iyo, kapatid, na dahil sa salita ng Diyos, meron pong pagbabago ang aking sarili. Dahil sa salita ng Diyos, nandito ako ngayon. Makapagsabi ako sa iyo na mahal pala tayo ng Lord. Amen? Hallelujah! Tayo'y maging witness sa ating mga pamilya. Tayo'y maging witness, mga kapatid. Binigyan tayo ng power, authority sa ating Panginoon na ibahagi natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God, mga kapatid. No? 7 ways the Holy Spirit work in us, mga kapatid. Lagi nating tandaan na hallelujah, kung wala pang Holy Spirit sa akin ngayon, nandito kaya ako sa United Fellowship Apostolic Ministry? Kung walang nag-lead sa atin, magpunta kaya tayo dito? Amen? Dahil nililid tayo, mga kapatid, nandito tayo ngayon. And I believe that na hindi lang kayo dito sa online gagamitin ng Panginoon. Maging sa personal man ninyo, mga kapatid, sa inyong pamilya, kung hindi kayo matatakot. Kaya lagi nating trabahoin, Lord, tulungan mo pa ako, Lord. Amen? Okay, last, mga kapatid, 7 ways the Holy Spirit to work in us. Mga kapatid, transform our life. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mayroon tayong empower to witness us. And number 7, transform our life. Hallelujah. Nagtataka ka na dati hilig ka mo umawit ng mga tinatawag na worldly song, mga kapatid. Pero ngayon nagtataka ka na masakit na sa iyong tainga. Dahil ang Holy Spirit nasa iyo na, mga kapatid. Amen? Nasa iyo na. Kaya huwag ka nang magtampo-tampo sa Panginoon. Kung nahihirapan ka man ngayon dahil sumunod ka sa ayon sa kabubuto ng ating Panginoon or sa kagustuhan ng ating Panginoon, dahil yan sa transformation sa ating buhay. Pasalamatan natin ang Panginoon na hindi tayo katulad sa iba na kahit anong sigaw ni pastor, kahit anong salita ng Diyos, wala pa rin, mga kapatid. Pero tayo, nagtatransform tayo. Sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11, ang sabi niya, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangaghugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ang Espiritu ng Diyos, hallelujah. Ano daw, mga kapatid? Ilan sa atin ganun? Sabi niya, at ganyan ang ilan sa inyo. Ano po daw ginagawa dati, mga kapatid? Hallelujah.
nagpakaliko. Sabi sa 9 mga kapatid, hindi ba ganinyo nalalaman ng mga liko hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong magpadaya. Kahit ang mga mapakiapid ni ang mga ngalunya, ni ang mga babae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga magpatungyaw, ni ang mga manglulupig ay hindi makapagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi sa salita ng Diyos mga kapatid, di ba ganyan man ang ilan sa inyo dati? Ngunit nahugasan na kayo. Hallelujah. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at Espiritu ng ating Diyos. Hallelujah. Kaya mayroon tayong transformation. Hindi na tayo namuhay sa makikipag-apid mga kapatid. Hindi na tayo namumuhay na ninimba ng Diyos-Diyusan, mga kapatid. Hindi na tayo nangangalunya. Alam nating may asawa tayo, wala na tayo. Hindi na tayo nangangalunya. Ang mga babae, hindi na ng babae. Ang mga lalaki, hindi na naghanap rin ng mga lalaki, mga kapatid. Kaya mahigpit po si Apostol Paul magturo. At kaya ganun din po ang ating mga turo dito dahil sinusunod lang po natin ang turo ng Apostol, mga kapatid. Hallelujah. Siguro yung iba makapag-testimony tayo na gano'n naman ako dati. Pero binago ako ni Lord ngayon. Kasi nandiyan ang Holy Spirit sa atin mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, sabi nga sa Tesalonica mga kapatid na ayaw ninyong pasubang, Espiritu na sa inyo. Nagitatakan na kita. Amen? Hallelujah. Ang Espiritu mga kapatid, sabi sa Tesalonica mga kapatid chapter 5, hallelujah. Hallelujah. Huwag ninyong hamakin ang sabi doon, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, to transform us. Hallelujah. Makikita ba natin na magpatuloy sila Sister Marisa dito kung hindi sila nakatanggap ng Holy Spirit? Sa pagkakaalam ko, Sister Marisa is nasa, galing to sa Jesus is the Center, no? Pero ngayon, naging owner na yata to kung hindi po ako nagkakamali. Sister Gisa, Sister Bernadette, nandito na po sila mga kapatid. Hallelujah. Dahil po yan sa guided po tayong lahat sa Holy Spirit mga kapatid. Kaya purihin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po mali ang Diyos na nagtawag po sa atin. Hallelujah. Kaya salamat sa buhay ng bawat isa mga kapatid. Kaya huwag kayong magtataka na araw-araw tayong nandito sa gawain ni Lord. Kulang pa po ang ating ginagawa. Lagi nating tandaan kahit oras-oras man tayo mga kapatid na sa gawain, para sa akin, kulang pa rin dahil hindi natin mababayaran ang kabutihan ng ating Panginoon. Marami pa tayong utang mga kapatid. Kaya gawin po natin ang ipagawa ng Diyos. Hallelujah. Kung tinuturo sa atin ang tamang daan, tulungan natin ang ating sarili. Ipag-pray natin, Lord, tulungan mo ako, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo ako, Lord, na mamuhay ako. Hallelujah. Lagi nating ipanalangin, mga kapatid, na, Lord, magkaroon ako ng passion, hunger for your words, Lord, every day. Hallelujah. Tulungan mo, Lord, na magkaroon ako ng passion, na manalangin ako. Tulungan mo ako, Lord, na magkaroon ako ng gutom sa salita mo araw-araw. Hallelujah. Ipag-pray natin mga kapatid na, Lord, tulungan mo ako nga magkaroon ako ng discerning spirit. Amen. Pag-pray natin ang knowledge na araw-araw mga kapatid na mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos po mga kapatid, sabi niya sa James chapter 1, verse 5, kung sinong nakukulangan, humingi kayo sa akin. Dahil ako'y nagbibigay na walang pagpanumbat mga kapatid. Kaya ganun po ang salita ng ating Panginoon sa oras na ito. May conviction, may reveal God's word, guidance us into all the truth, teaching us God's way, lead us in our daily life, and empower us to witness, mga kapatid, and transform our life.
Kaya purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. Praise God. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay nandito ngayon at hindi po ito aksidente. Hallelujah, na tayo po ngayon ay nandito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. I believe na God is work with us, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Salamat sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Dito lang po ang salita ng ating Panginoon at alam ko po na lahat po tayo ngayon ay naka-encounter na sa Holy Spirit na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga sa ating last verse, mga kapatid, na babasahin ko po sa Roma. Hallelujah. Roma chapter 8 verse 9, mga kapatid. Hallelujah. I-check natin ang ating mga sarili. Kung nasa Panginoon pa ba tayo or wala. I believe nasa Panginoon tayo kasi nandito tayo at nanatili tayo. Sabi niya, datapwat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumira sa inyo. Ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi na Kanya. Lagi nating tandaan, mga kapatid, kung hindi tayo guided sa Espiritu ng Diyos, nasa laman po tayo. Na kahit anong sakit na salita ng Diyos, hindi tayo nababago. Pero pasalamatan natin ang Panginoon, mga kapatid, na binago niya tayo, mga kapatid. Binago niya tayo at binigayan tayo ng pagkakataon na makilala natin ang ating Panginoon. Kaya thank you, Lord. At lagi nating tandaan na patayin na natin ang hilig ng ating mga laman. Mga addiction sa laman, mga kapatid. Lagi nating sabihin sa Diyos na, Lord, ito hindi ko to kaya, Lord, kung wala ka. Maraming mga tao ngayon, addiction sa pornography, mga kapatid. Pero salamat ako na wala po yan dito ngayon sa gawain ni Lord, mga kapatid. Dahil minsan ang laman, mga kapatid, hinihila ka. Hinihila ka. Dahil sabi nga sa Galatians, mga kapatid, hallelujah, na ang laman, mga kapatid, ang kalaban ng laman, ang ating espiritu. Hindi talaga yan sila magkasundo, mga kapatid. Kaya, sinong kalaban natin? Hindi po si brother, hindi po si sister, mga kapatid, kundi atin lang namang sarili ang ating kalaban. Kaya sabi sa Galatians chapter 6 or chapter 5, mga kapatid, hallelujah, sapagkat ang laman laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Kaya, mga kapatid, bakit marami tayong mga gawain? Para kahit papano, mga kapatid, doon na tayo makapokus sa spiritual na pagkain. Hindi po sa gusto ng ating laman. Dahil kung gusto lang ng ating laman, mga kapatid, hallelujah, ay iba ang gusto ng ating laman. Ma-enjoy lang ngayon. Pero ang espiritu natin, mga kapatid, nagnais na makatayo. Makapunta tayo sa hinanda ng Diyos na ang, hallelujah, bahay na wala na po doon, mga kapatid, na iya. Wala na pong pagdusa, mga kapatid. Wala na pong kapighatian. Kaya ang ating mga tinatawag natin na pag-antos na ining panahon na, sabi pa ni Apostol Paul, na dili na to ikakumpara pagdating sa panahon, mga kapatid. Kaya patuloy tayo. Amen? Hallelujah. Masakit man minsan ang salita ng Diyos kung tayo'y matamaan, mga kapatid. But I believe, mga kapatid, na nandoon po ang Holy Spirit na siyang nagbibigay sa atin, mga kapatid. Na anak, mahal talaga kita. Mahal tayo ni Lord, mga kapatid. Kaya pag mahal ka ni Lord, pinapalo tayo. Kinukurik tayo. Tinuturuan tayo, mga kapatid. Para sa atin lang din naman yan na kaligtasan, mga kapatid. Kaya may salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin kung pagdating sa pagtuturo, mga kapatid, lalo na sa mga fornication, sa mga masakit yan, mga kapatid. Kung ang isang tao namuhay ka pa dyan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yung mahilig sa laman, mga kapatid. Yes, marami po yan. Pero paano mo ba natin i-convict, Lord?
Gusto ko, Lord, mawala to, Lord, sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid. Ipanalangin natin ang ating mga sarili, na Lord, tulungan mo na mas gutom pa ako sa inyong mga salita. Kaya praise God, sa oras na ito, wala na tayong igong higayon, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise God. Mapalad ang lahat na nandito sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Kapangyarihan ka nga, Diyos. Salamat kay Ginoo sa pagkamaayo ka na mo. Salamat, Lord, sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Sa inyong mga salita, Lord God, na nag-convict sa amin, Lord. Nag-reveal sa amin, Lord. Hallelujah. Nag-guide sa amin, O God. Nagturo sa amin, Panginoon. Nag-lead sa amin, O Lord God. Araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, sa inyong gawain, O God. Patuloy mong i-bless ang BR na ito. Lalo na rin, Lord, sa aming owner, si Pastor Jory, Pastor Jimuel, Sister Divine, Sister Mary Jean, Sister Inday, Lord, Sister Rose, Sister Alma, Sister Jillian, Sister Tricia, Panginoon, Sister Gisa, Sister Jean Candilanza, Lord, Sister Marisa, Sister Mary Jean, Sister Miss Ann, Sis Bernadette, O Lord God, Sister Brother GR, Sister Pinky, Lord, Sister I'm Your Lady, Brother Romano, Sister One Heart, and Sister Girly, Panginoon. Lord, patuloy mo pong i-bless ang mga kapatiran kong ito, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, O Lord God. Patuloy mo, Lord, patayin ang aming mga hilig ng aming mga laman, Panginoon. Patuloy mo po kami, Lord, turuan, Lord God, hallelujah, na mangaral, matuto po kami sa aming mga pinangaral, Panginoon, na ito po'y aming maisabuhay, Lord God. Sawayin mo po kami, Panginoon, kung kami man ay hindi naggawa sa inyong kalooban, Panginoon. Patuloy po kayong magpadala, Panginoon, ng mag-evangelize sa amin sa pamagitan ng inyong mga salita, Lord, sa aming mga pastors. Gamitin mo sa Saturday hanggang sa Sunday, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po kami, Lord, ng tema na nais mo pong ibahagi sa amin, Lord. Sawayin mo po kami, Panginoon, kung kami po'y lumabag na sa inyong kautusan. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon, Lord. I-bless mo rin po si Ate Inday na binigyan niya rin po ako, Lord, ng pagkakataon. Sa oras na ito, Lord God, ikaw din po ang magbalik sa kanya ng siksik-liglig na pagpapala, Lord God. Ingatan mo din po siya, Lord, sa kanyang mga trabaho. Ganun din po sa aming lahat na nandito, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa araw na ito sa iyong pangalan. Aming Diyos na tagapagligtas at nag-iisang Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.